Philippine Coast Guard. Sir, good morning po. Yes, sir. Good morning po. Opo, so far, kumusta po ang pagdaksa ng mga pasahero sa ating mga pantalan, lalo tigit dito sa Metro Manila, sir? Yes, sir. No, as per our monitoring, basically ito po mga nakikita natin ng mga pasahero. Paunti-unti dumadami at nag-increase na po. Ano? As of the moment, this 14 April, meron po tayong na-monitor na nasa 15,941 outbound passengers. Ito po yung mga papaluwas ng kanilang mga probinsya. At ito po mga inbound passengers naman po natin ay nasa 16,114. This is nationwide po, nationwide monitoring po natin ito. Nationwide na yan. Okay. Opo. Ano po pa? Ano ba yan, sir? Meron na ho ba kayong nakitang pagtaas o yan po yung normal ng mga pasahero? Sabi nyo, as of today po yan. Yes, compared to the normal days, sir, medyo mataas na po ito, and we are expecting na mas tataas pa po siya kapag nag-start na po yung ating formal na bakasyon this coming Wednesday. So ito po yung isa sa mga minomonitor natin, and ito nga po today, kahapon po nag-start na po yung ating heightened alert status, in which we continuously monitor and check yung pong mga figures, particularly ito pong mga nagbiyabiyahe nating mga kababayan. Oo. Pag nasa heightened alert status ang ating mga pantalan, ano yung mga paghihigpit na ginagawa po dyan? Para at least sa kabatiran din ng ating mga pasahero at hindi din maantala ang kanilang mga biyahe, Lieutenant. Yes, sir. In connection po dito sa ating Oplan biyaheng ayos Semana Santa, we include ito pong deployment natin ng Malasakit Help Desk sa mga pantalan po natin, which is manned by Coast Guard personnel po natin to immediately address yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayang pasahero, most particularly kapag po they encountered itong mga basic mga maladies nila, pagkahilo. So nagbibigay po tayo ng mga first aid dyan. Kasama po natin yung ating mga Coast Guard auxiliaries na nag-a-assist din po dyan. At bukod pa po dito, meron po tayong dinideploy din ng mga K9 teams natin kung saan randomly they are conducting paneling. Hindi lang po sa mga terminals, hindi lang po sa mga kagamitan ng ating mga pasahero. Kasama na rin po dito yung pong mga barko mismo na pagsasakyan ng ating mga kababayan. Opo. Kayo ho, ginagawa ninyo ang pagmomonitor sa ganitong mga panahon buong bansa, no, Lieutenant? Hindi lang po dito sa pantala natin, dito sa may Metro Manila. Yes, sir. Tama po yan. Buong bansa po yung ating minomonitor. At kasama din po dyan yung deployment ng mga floating asset natin. So when you say heightened alert po, ito pong lahat ng barko ng Philippine Coast Guard ay nakaantabay po kung sakaling merong kailangang bigyan ng immediate na assistance ng mga barko, magkaroon sila ng derangement along the way. So meron po tayong Coast Guard na madideploy. At the same time, ito pa pong ating Sea Marshals kung saan sila naman po yung sumasama dito po sa mga long voyages natin from Manila to Cebu, from Manila to Zamboanga. So ito po yung mga kasamahan natin sa Coast Guard na nagpro-provide naman po ng security and kumbaga assistance na rin po sa ating mga kababayan na long voyages po yung kanilang biyahe. At hindi lang po ninyo binabantayan itong mga barko, kung hindi event yung mga maliliit na motorbangka na bumabiyahe din. Yes, kasama din po yan. Kasama sir, din po yun. Hindi lang din po kasi minomonitor natin yung biyahe. Yung pong ating mga kababayan, habang po sila ay nagkariwang nitong ating Semana Santa,
we are also expecting yung pagbugso ng mga turista natin sa mga pangunahing mga beach resorts natin all over the country. And we all know for the fact na ang Semana Santa po ay pagtitipon-tipon at ng ating mga kababayan para po mag-celebrate kahit papaano. Ito po yung time na pinupuntahan natin yung mga pamilya natin at nagpupunta tayo dito sa mga kilalang mga beach resorts and tourist spot. And we are also in coordination po with the Department of Tourism, with PPA Marina, para po mas matiyak natin na yung pong sasakyan nila na mga maliliit at mga pangpasaherong bangka ay sumusunod po sa safety standards na sinetforth po ng ating pamahalaan. Opo. Well, paano ho ang ginagawa po nating paghihigpit ng pagmo-monitor? Lalo tigi dito sa mga maliliit na bangka. Kasi kadalasan, Lieutenant, dito sa mga maliliit na bangka, ang karamihan na may nangyayaring aksidente. Yes, with that regard, sir, we've deployed ito forward personnel natin, forward deployment na sinasabi kung saan we are anticipating na po yung dami ng pasahero at sumasakay po dito sa mga bangka. Naglalagay po tayo ng mga additional na tauhan, naglalagay po tayo ng mga small floating asset na mag-a-assist po sa kanila kapag sila po ay papaalis na. At the same time, ito pong pag-check at pag-i-inspect po ng mga life vests, pag-check din po ng kanilang mga kargamento, paano yung stocking po nila dyan sa ating mga barko, ay isa po sa mga pangunahing tinitingnan ng ating mga Coast Guard inspectors. Opo. Pero yung yung kalumaan ng mga bangka, sako pa rin ba ng inyong jurisdiction ang pag-check rito? Well, that is actually in the purview of the Marina. Katulong po namin sila upang matiyak po natin na yung pong safety ng mga bangkang ginagamit ay naaayon pa rin po at kumbaga nandun pa rin po sa standards na dapat nating sundin. Kung ito naman po ay makita natin na hindi na po inam na sakyan ng ating mga kababayan, at the same time ito po wala silang mga certifications, hindi po natin sila inaalaw. Opo. Okay. Kanina na ibalita sa Batangas Port ata, Lieutenant, may mga stranded na po na pasahero. So far, base po sa inyong monitoring as of today, may mga stranded pa rin po ba o ito ho ba ay nakasakay na? May mga pantalan po ba na may ganitong klaseng sitwasyon din? Well, so far, sir, ito po is an isolated case. The fact nga po na yung na-mention natin, dumarami at dumadagsa na po yung ating mga pasahero. Ito naman po ay continuous phasing. So kumbaga, yung pong isa mag-aantay bahagya sa terminal kapag sobrang dami na ng pasahero natin dyan, and then magde-deploy na tayo or magpapaalis na po tayo ng mga barko na sasakyan po nila, papasok na naman yung additional na mga pasahero natin. So continuous cycle po yung ating pagpo-provide ng assistance dito po sa ating mga kababayan. At kung meron man po mga stranded, well, technically hindi po talaga ito stranded. They are just waiting for the arrival of their vessel. At ito naman po yung isa sa mga pinakikiusap din natin at pinapakitulungan sa ating PPA para mag-provide din po tayo ng mga immediate assistance sa mga kababayan natin, sa mga pasahero na pangangailangan dito po sa kanilang mga pagbibiyahe. Opo. Yun lang naman din ang inaasahan ng mga pasahero, di po ba, Lieutenant? Yung magiging konbinyente ang serbisyo. Sa ganito mga panahon, gaya ng sabi nyo nga, daksa yung mga pasahero, dapat din pinaghahandaan ang mga kinauukulan rito para kahit paano, di po ba mabigyan natin ng magandang serbisyo din ng mga pasahero. Kasi yung ilan dyan galing pa sa ibang probinsya. Lumuluwas po, umaalis sila ng madaling araw pa. May pagkatapos, mantakin nyo, paghihintayin sila ng ilang oras. Tama naman po kayo dyan, sir. Kaya po ang ating Department of Transportation has been continuously monitoring and conducting inspections dito po sa mga pangunahing terminal at pantalan sa ating bansa, particularly dito po sa Metro Manila, sir. At aside po doon, ang mahigpit
na sinabi po sa atin is yung pag-iwas sa tinatawag nating overloading. So hindi po natin hinahayaan kahit po mag-antay yung ating mga kababayan dyan pansamantala, just to ensure na wala pong overloading dito po sa ating mga barko at na-ensure din po natin na yung kanilang pong paglalayag ay safe na makakarating sila sa kanilang panaroonan. Oo po, tama. Alright. Sa inyo pong tinataya, Lieutenant, ngayong taon dito sa obserbasyon ng Semana Santa, mga ilan po ang mga pasahero ang inaasahan po ninyong dadaksa sa iba't ibang mga pantalan sa buong bansa? Well, last year, as per our monitoring, sir, nasa 1.65 million yung pong naging pasahero natin inbound and outbound. The monitor po natin yan for the whole duration ng linggo. The previous year is 2023 po is 1.5. So there's an increase of roughly 10% ng pong mga pasahero. So we are expecting the same. Continuous naman po yung ating monitoring na gagawin. Ito po, we've deployed K9, we've deployed our Sea Marshals, meron po tayong malasakit help desk. Tuloy po yung pakikipag-ugnayan natin sa Marina, PPA. We also in coordination with the Department of Tourism. Sa LGU po natin, ang Coast Guard is also coordinating para po i-intensify yung ating Coastal Security Patrol. Katulong natin po dito yung ating mga respective CDRRMOs or yung MDRRMOs natin, yung Disaster Risk Reduction Management offices po ng mga respective LGUs. Kasama po natin sila dyan. At i-ensure po natin na ito pong ating pag-celebrate ng mahal na araw kasama ang ating mga pamilya ay magiging safe and secure sa ating mga kababayan. Ano po yung mga pwede at hindi pwede para sa mga pasahero na dalhin sa loob ng barko? Para at least hindi sila maantala yung kanilang biyahe. Ano po paalala po ninyo? Well, ito po yung ating mga pinagbabawal, yung mga liquor, mga inumin. Kung maaari, wag na po sila magdala para hindi lang po sila ang maantala, pati na rin po yung mga kababayan nating nakapila. At ito pong mga patalim, mga armas, kung wala naman pong mga proper registrations. At ngayon din po ay gun ban. So iwan na lang po natin sa ating mga tahanan. Ito po yung aming pakiusap, magplano sa pagbiyahe para po hindi tayo ma-stranded or yung tinatawag natin mag-intay sa mga pantalan. Keep on monitoring yung mga ports at kapag po kayo ay may mga katanungan sa mga biyahe, handa pong mag-assist ang Philippine Coast Guard, yung pong pinakamalapit na Coast Guard station natin sa inyong lugar. Sa mga bagahe naman nila, hindi naman limitado po yung pagdadala nila ng bagahe. Well, for the baggages, sir, depende naman po yan sa ating mga shipping lines. But ang ginagawa po ng Coast Guard dito, we conduct paneling sa mga baggages po na just to ensure na wala pong malis itong mga ito. At the same time, yung pong ating pag-i-stacking, yung pong tamang pagkakarga ng kanilang mga bagahe on board the vessels ay napakahalaga po to ensure the stability habang pong nagbiyahe itong ating kabarkuhan para maiwasan na rin po ang any incident along the way. Okay, panghuli na lang po, Lieutenant, hanggang sa mga oras na ito, wala pa naman po kayong natatanggap na mga towards yung mga aksidente na nangyari sa karagatan sa pag-oobserba natin ng Semana Santa at pagdagsa ng mga pasahero? Yes, sir. Tama po kayo dyan. As of the moment, the time that we've issued, ito pong heightened alert status natin, wala pa po tayong namomonitor sa ngayon. We will continuously be vigilant. Ang ating pong mga tauhan ay naka-standby for the deployment and to provide assistance sa ating mga pasahero. Ang ating pong mga kabarkuhan ay nandiyan din po para ready na mag-navigate just in case na kailangan po. At patuloy po kami sa Coast Guard na magiging alerto dito po sa paparating at pagse-celebrate natin ng mahal na araw. Alright, Lieutenant Commander Michael John Encina. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Thank you very much, sir. Good morning po. Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard, mga kasama.